Napakaraming nawala ng araw na yon. Kabahayan, kanayunan, kabuhayan, at libo-libong buhay. Matapos ang 6 na buwan, narito kami sa Kesinuma, isang malaking bahagi ng Japan na sinalanta ng magnitude 9 na lindol at tsunami. Narito po tayo ngayon sa Miyagi, Kesinuma, sa isang evacuation center. Nasama po natin dito si Miss Chat ito. Kamusta ka na, Chat? Mabuti naman po. Maraming salamat. After 6 months ng tragedy, paano mo haharapin ang sitwasyon ngayon? Medyo malungkot pa rin dahil naalala pa rin namin kahit minsan-minsan yung nangyari. Mahirap nakalimutan. Pero dahil sa busy kami ngayon, mga kapwa ko Pilipina, kasama yung mga pamilya namin, medyo nakakalimutan na rin namin. Wala pa rin kami trabaho hanggang ngayon dahil naanod lahat yung trabaho namin. Nagtatrabaho kasi, halos lahat kasi ng Pilipina dito nagtatrabaho sa malapit, mga factory, yung mga food processing, mga ganyan, yung mga canned goods na gawa sa yung isda, gano'n. Eh, naanod siya lahat, kaya ngayon, busy kami mag-aral ng caregiver. Siguro sa lahat ng estudyante, nasa 10 kami mga Pilipina kukuha ng caregiver. Nag-aaral kayo ngayon ng caregiving. So, anong pagkakaiba nung trabaho mo noon at saka, ngayon, di ba, excited ka na bang maging caregiver? Dahil nag-iba na yung buhay? Anong Kasama na yung excited, kasama rin yung medyo natitense kasi magkaiba yung trabaho namin, yung linya ng trabaho namin noon kasi basa doon, tubig, tapos dito, siya, bali, magtitingin ng tao, di ba? So, siguro kailangan mag-adjust. Pero yung sweldo niyo naman, mas malaki ba noon, ngayon, sa caregiver? Hindi ko palang alam kasi na-workisahan. Pero siguro baka medyo mataas lang siguro ng konti. So, hindi ka nawawalan ng pag-asa? Hindi. Basta kasama ko pamilya ko. Yung pag-asa. After ng trahedya, ngayon 6 months na, disidido ka pa bang tumira dito sa Miyagi, Ken? Wala naman kasi andito yung pangalawa kong pamilya. Malungkot dahil malayo sa pamilya ko Pilipina. Pero dahil andito yung pangalawa kong pamilya, kailangan ko mag-isip. Kahit ano naman mangyari. Sa ngayon, ano pa ba ang mga kailangan nyo o meron ka bang kahilingan? Darating kasi ang ating presidente dito sa September 26. Meron ka bang kahilingan? Kahilingan po namin yung pag-release ko ng mga passport dito dahil naalis ko yung parang embassy na sinasabi ng Samoryo ka na malapit sa amin. Gusto namin ng malapit na embassy kasi ayaw na namin magsadya sa sobrang na malayo. Masyadong magastos tsaka yung malayo yung mga maliliit na wala hindi pwedeng iwanan ng matagal. Yung embassy na malapit sa amin. Sana yung medyo maging active sana yung ng embassy kasi parang kulang sila sa parang minsan hindi natutupad yung mga kahilingan ba, parang mabagal.